Sa loob ng kasaysayan ng simbahan, may mga pangalan na hindi natin laging naririnig. Mga ordinaryong tao na pinili ang pananampalataya kaysa kaligtasan, ang krus kaysa espada, at ang katotohanan kaysa katahimikan. Sila ang mga martir, mga kaluluwang nag-alay ng lahat, alang-alang kay Kristo. Ngunit gaano mo talaga sila kakilala? At bakit mahalaga pa rin ang kanilang mga sakripisyo hanggang ngayon? Bago natin balikan ang mga kwento ng kabayanihan, isulong natin ang ating misyon na ipalaganap ang liwanag ng pananampalataya. I-like ang video na ito, mag-subscribe sa Buhay Sinag, at samahan kami sa pagtuklas ng mga buhay na inialay para sa Diyos. Huwag mong palampasin ang bawat inspirasyon mula sa mga tunay na bayani ng langit. Ang salitang martir ay mula sa salitang Griego na martis na nangangahulugang saksi. Ngunit sa kasaysayan ng simbahang Katolika, ang pagiging saksi ay higit pa sa pag-uulat ng katotohanan. Ito ay tungkol sa pagbubuhos ng sariling dugo alang-alang sa pananampalataya. Mula sa unang siglo hanggang sa ating panahon, ang mga martir ay nagsilbing matatag na patotoo ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Sa panahon ng mga unang Kristiyano, ang pag-amin sa pananampalataya ay maaaring kahulugan ng pagkakakulong, pagpapahirap o kamatayan. Ngunit kahit pa sa gitna ng pagsubok, marami ang tumindig at nagsabing, "Hindi ko ikakaila ang aking Diyos." Ang mga martir sa panahong ito, tulad ni San Esteban, San Ignacio ng Antioquia at Santa Perpetua, ay naging pundasyon ng lakas ng simbahan. Hindi mga hari o sundalo ang mga martir, kundi mga ordinaryong tao, mga ina, manggagawa, kabataan at matatanda. Ang kanilang karaniwang buhay ay naging pambihira dahil sa matinding pagmamahal nila kay Kristo. Sila ang nagpapatunay na ang kabanalan at katatagan ay abot kamay ng lahat ng handang isuko ang lahat para sa pananampalataya. Isa sa mga pinakakilalang martir ay si San Lorenzo Ruiz, ang unang Pilipinong santo. Sa kabila ng matinding pagpapahirap sa Japan, hindi siya umurong. Ang kanyang mga huling salita ay naging sagisag ng lakas. "Ako'y Katoliko, buong puso kong tinatanggap ang kamatayan. Kung ako'y may 1,000 buhay, ibibigay ko ang lahat sa Diyos." Ang mga martir ay hindi naghahanap ng kamatayan. Hindi sila mga tagapagtanggol ng ideolohiya o politika. Sila ay mga saksi ng isang mas mataas na katotohanan, na ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa lahat at ito'y karapat-dapat ipaglaban kahit hanggang sa huli. Ang kanilang mga kwento ay hindi kwento ng kabiguan kundi ng tagumpay ng pananampalataya. Maging sa modernong panahon, may mga Kristiyano pa ring pinapatay dahil sa kanilang pananalig. Sa mga lugar kung saan bawal ang ebanghelyo, marami pa ring nagiging martir. Tahimik, walang pangalan, ngunit siguradong kinikilala sa langit. Ang dugo ng martir ay parang binhi, habang pinapatak sa lupa, mas lumalago ang pananampalataya. Ang mga martir ay salamin ng liwanag ng Diyos sa gitna ng kadiliman. Sa bawat kanilang oo sa krus, binibigyan tayo ng inspirasyon na isabuhay ang ating pananalig ng buong tapang. Hindi lang sila bahagi ng kasaysayan, sila ay paalala na kahit tayo, sa ating panahon, ay tinatawag ding maging saksi, hindi man sa dugo, ngunit sa katapatan. Ang sakripisyo ng mga martir ay hindi lamang pisikal na sakit, kundi pagsuko ng lahat, pangarap, pamilya, kinabukasan, para kay Kristo. Hindi nila iniisip ang gantimpala, kundi ang katapatan. Sa bawat hampas ng latigo, sa bawat pagtanggi ng mundo, pinipili nila ang krus.
Ang kanilang pananampalataya ay naging buhay na sakripisyo, handog na kalugod-lugod sa Diyos. Marami sa kanila ang binigyan ng pagkakataong tumakas o magbago ng isip. Ngunit sa halip na takasan ang kanilang kapalaran, pinili nilang manatili. Hindi dahil sa kagustuhang mamatay, kundi sa paniniwalang mas mainam pang mamatay ng tapat kaysa mabuhay ng may takot. Ang pananampalataya nila ay hindi basta paniniwala lamang. Ito ay isang matatag na desisyon. Si Santa Cecilia, isa sa mga kilalang martir ng simbahang Romano, ay nagpatuloy sa kanyang debosyon kahit sa harap ng kamatayan. Sa halip na lumaban, nanalangin siya at umawit sa gitna ng kanyang pagdurusa. Sa huling hininga niya, pinili niyang purihin ang Diyos. Ito ang uri ng pananampalatayang lumalampas sa takot, pananampalatayang nagbibigay inspirasyon hanggang ngayon. Hindi rin maikakaila ang sakripisyo ni San Maximilian Kolbe, isang paring Polako na voluntaryong pumalit sa isang kapwa bilanggo sa Auschwitz. Sa gitna ng kamatayan, siya'y naging simbolo ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Ang kanyang pagkamatay ay kwento ng pag-aalay ng sarili hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal niya si Kristo sa kapwa. Sa bawat martir, may kakaibang lakas na hindi galing sa sarili. Ito ay lakas na galing sa banal na espiritu. Hindi natin maipapaliwanag sa lohika kung paano nila nalalampasan ang matitinding pagsubok. Ngunit malinaw, ang Diyos ay sumasa kanila, nagbibigay ng tibay na higit sa anumang takot o sakit. Ang mga martir ay hindi lumalaban gamit ang sandata, kundi gamit ang panalangin, pananampalataya at kapayapaan. Sa gitna ng kaguluhan, sila'y naging ilaw. Ang kanilang pananahimik ay naging sigaw ng katotohanan. Ang kanilang pananatili sa pananalig ay naging sagot sa tanong, ano ang tunay na halaga ng buhay? Bilang mga mananampalataya ngayon, tinatawag din tayong magsakripisyo, hindi man sa paraan ng pagkamatay, kundi sa pang-araw-araw na pagtalikod sa kasalanan, pagpanig sa katotohanan at pagtindig para sa pananampalataya. Sa simpleng pagsunod, pagtitiis at pagmamahal, naisa sa buhay natin ang diwa ng mga martir. Ang dugo ng mga martir ay naging binhi ng simbahan. Sa bawat lugar na dumanak ang kanilang dugo, umusbong ang mas matibay na pananampalataya. Sa gitna ng matinding pag-uusig noong unang siglo, lumakas ang loob ng mga mananampalataya dahil sa halimbawa ng mga nag-alay ng buhay. Ang kanilang katapangan ay naging pundasyon ng lakas ng simbahan. Sa Roma, sa ilalim ng pamumuno ni Emperador Nero, libu-libong Kristiyano ang pinatay, ibinilanggo, sinunog, ipinakain sa mga leon, ngunit sa halip na magapi ang pananampalataya, lalo itong lumawak. Ang bawat martir ay naging paalala na ang tunay na simbahan ay hindi nasusukat sa dami ng gusali, kundi sa lalim ng sakripisyo ng mga anak ng Diyos. Ang mga martir ay naging tulay ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Noong panahon ng pag-uusig sa mga bansang komunista at diktadurya, tahimik silang namatay ngunit malakas ang ipinahayag, hindi kailanman matatalo ang liwanag ng Diyos. Sa bawat salinlahi, may tumatayo upang ipakita na ang pananampalataya ay mas makapangyarihan kaysa alinmang kapangyarihan ng tao. Hindi lang mga pari at madre ang naging martir. May mga bata, magsasaka, ina ng tahanan at simpleng manggagawa na piniling mamatay kaysa itatwa si Kristo. Pinapakita nito na ang kabanalan at katapatan ay hindi para lamang sa piling tao, kundi panawagan ng Diyos para sa lahat ng uri ng buhay. Ang kanilang mga kwento ay bahagi ng liturhiya ng kalendaryo ng simbahan at ng ating mga panalangin.
Sa bawat kapistahan ng isang martir, naaalala natin ang halaga ng katapatan sa pananampalataya. Hindi ito simpleng paggunita. Ito ay panawagan sa bawat isa sa atin na mamuhay na may tapang, pananampalataya at kababaang loob. Ang mga martir ay patuloy na nagtuturo, hindi sa salita, kundi sa halimbawa. Sa panahon ng kaguluhan sa mundo ngayon, ang kanilang buhay ay patunay na posible pa rin ang kabanalan. Ang kanilang halimbawa ay nagsisilbing direksyon sa mga naliligaw at lakas sa mga nanghihina. Kaya't kung nais nating maunawaan ang tunay na pagkakakilanlan ng simbahan, kailangan nating tingnan ang kasaysayan nito, kasaysayang binuo ng mga banal at pinatibay ng mga martir. Sila ang naging tibay ng pananampalataya sa bawat henerasyon, at hanggang ngayon sila pa rin ang tinig na bumubulong. Huwag kang matakot, ang Diyos ay kasama mo. Ang mga martir ay hindi lamang bahagi ng nakaraan. Sila ay paalala sa atin ngayon. Sa gitna ng modernong mundo kung saan uso ang kompromiso sa pananampalataya, tinatawag tayo ng Diyos na maging matatag gaya ng mga martir. Hindi man tayo inaasahang mamatay para sa ating paniniwala, inaasahan tayong mamuhay ng buong tapang para sa Diyos. Marami sa atin ang nahihirapang manindigan para sa tama. Sa eskwelahan, sa trabaho, o sa social media, minsan ay mas madali ang tumahimik kaysa ipagtanggol ang ating pananampalataya. Ngunit ang halimbawa ng mga martir ay nagsasabing, mas mahalaga ang katotohanan kaysa ang pansamantalang kapayapaan. Ang martiryo ay hindi laging tungkol sa pisikal na kamatayan. Sa bawat pagkakataong pinipili nating sundin ng Diyos kahit mahirap, yan ay isang anyo ng martiryo. Kapag pinili mong maging tapat, maging malinis, maging mapagpatawad, at maging totoo kahit masakit, nagmumula ito sa iisang espiritu ng sakripisyo. Tinatawag tayong mamuhay na may kabanalan, hindi lang sa loob ng simbahan kundi sa araw-araw na buhay. Sa pamilya, sa komunidad, sa trabaho, ang ating buhay ay dapat maging patotoo ng pag-ibig ni Kristo. Tulad ng mga martir, maging ilaw tayo sa madilim na paligid. Kailangan nating hubugin ang ating puso sa tapang ng pananampalataya. Ang panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos at aktibong pakikilahok sa sakramento ang magbibigay sa atin ng lakas. Ito ang sandata ng mga martir noon at ito rin ang magiging lakas natin ngayon. Sa pamamagitan ng mga martir, natutunan nating ang buhay ay may mas mataas na layunin. Hindi para lamang sa sarili, kundi para sa Diyos. Kapag nauunawaan natin ito, kahit ang mga pagsubok ay nagkakaroon ng kabuluhan, ang bawat sakit, pagod, o sakripisyo ay maaaring ialay para sa mas dakilang misyon. Sa huli, ang hamon ay malinaw. Tayo ba'y susunod sa yapak ng mga martir? Tayo ba'y mamumuhay ng may katapatan kahit may kapalit na paghihirap? Kung ang sagot natin ay oo, asahan natin na ang Diyos ay magiging tapat rin sa atin, katulad ng pagiging tapat niya sa bawat martir na ngayon ay nasa kanyang kaluwalhatian. Sa pagninilay natin sa buhay ng mga martir, napagtanto nating ang pananampalatayang totoo ay hindi komportable, kundi mapanghamon. Ipinakita nila na may halaga ang katapatan sa Diyos higit pa sa buhay na pansamantala. Sa mundong maraming panlilinlang at takot, ang kanilang halimbawa ay nagsisilbing ilaw sa ating paglalakbay. Sila ang nagpapaalala na kahit walang gantimpala sa lupa, sapat na ang gantimpala ng langit. Ngayong alam natin ang kanilang mga sakripisyo, tayo rin ay tinatawag na magbigay saksi.
Hindi kailangang dugo ang ialay, kundi ang ating puso, katapatan at araw-araw na pamumuhay na may kabanalan. Sa gitna ng tukso, panlalamig ng pananampalataya o pagod sa paggawa ng tama, alalahanin natin, may mga nauna na sa atin at nagtagumpay sila. Sa biyaya ng Diyos, magagawa rin natin ito. Kung naantig ka sa kwento ng mga martir, hinihikayat kitang manindigan rin para sa iyong pananampalataya sa araw-araw. I-like mo ang video na ito, mag-iwan ng komento kung anong bahagi ang tumimo sa iyong puso at huwag kalimutang mag-subscribe sa Buhay Sinag para sa mas marami pang makabuluhang pagninilay tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko.